May balita po ngayon sa ating Pangulo mga sangkay na medyo hindi po talaga maganda 'to, 'no. Pag-usapan po natin mga sangkay at tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po diyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na 'to, i-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. May balita po sa ating presidente, aba, ayon po dito, ayan po mula po sa TV5 ito mga sangkay. Mababasa po natin ang report, net satisfaction rating ng PBBM admin bumaba sa record low survey. Ano nangyari? Ayan mga sangkay, oh, net satisfaction daw po ng ating Pangulo. Unang administrasyon na ito bumaba sa pinakamababa daw po na record ayon sa survey. Ngayon, sabi dito, bumaba ang net satisfaction ratings. Ito, binabasa ko lang mga sangkay, saka tayo magkomento. Bumaba ang net satisfaction rating ng administrasyon ni President Bongbong Marcos batay sa March 2026 survey ng Social Weather Station. So SWS po ang survey na ito mga sangkay na naghahayag na bumagsak nga daw po ang ano ng ating Pangulo. And panigurado mga sangkay sa ganitong klaseng usapin, yung masaya po dito, yung mga kalaban po ni PBBM, natural. Yung ano ang kanilang plano mga sangkay, 'di ba, destabilize yung pamahalaan. Matagal na po nilang gusto 'yan mga sangkay at kapansin-pansin naman po 'yun. At, isa nga po diyan mga sangkay sa nagmamaniobra ay yung nakikita po natin itong mga Maleta Boys, 'di ba? Na sinasabing nagdala daw po ng mga male-maletang mga bagahe o mga naglalaman po ng pera sa mga politicians. Alam niyo mga sangkay, pagdating sa kanila itong mga, ex-marines, puwede ka talaga maniwala kasi kahit ako, malaki ang chance na puwedeng totoo yung mga male-maleta kasi may mga pictures, eh. Ang problema lang sa kanila, mga sangkay, ano, um, sinusobrahan nila, 'no? May mga dagdag bawas, eh, may mga hindi kasali pinipilit isali, 'di ba? May mga kasali pinipilit tanggalin. So, medyo ano 'yan mga sangkay. Pero balik tayo sa nangyayari kay PBBM dito. Sa naturang, survey ayon sa report mga sangkay, 32% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ng gobyerno. Ito po mga sangkay, okey, binabasa po natin. 34%, ayon po dito, sa naturang 32% sa naturang survey ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ng gobyerno. While 46% ang dissatisfied, so mas mataas po ang hindi po satisfied, at 21% ang hindi tiyak sa kanilang sagot. Malaki yun, Hindi sila sure sa kanilang sagot, malaki-laki yun, 21%, 'no? So, mas malaki, 32% lang po yung satisfied, while 46% hindi po nila nagugustuhan ang ginagawa ng ating pamahalan ngayon, hindi po sila satisfied. I don't know kung ano yung tanong, mga sangkay, yun yung ano natin, eh. Ano ba yung may tanong ba na kung satisfied ka sa ganitong klaseng ginagawa ng presidente natin? Nagresulta ito sa net satisfaction rating na -13 na ikinonsidera ng SWS bilang poor. Nasa 27 points ito na mas mababa kaysa sa moderate +14 rating noong November 2025. So, kung noong November 2025 +14 naging -13. Ang ano ko diyan mga sangkay, ako opinyon ko lang 'to. Bakit, +14 noong, um, 2025 November? Kasi ayon po dito, November 2025 +14 ang ating pangulo, tumaas, +14. Pero nung nito na, bumaba po siya, nagkaroon po ng -13. Mababa yun talaga mga sangkay. So, anong meron? Ang tingin ko dito kasi 'di ba nung last year, siya po ang nagsiwalat about sa korapsyon. Tapos nangako po ang ating pangulo
na bago po mag-end yung December last year, may mga magpapasko na po sa loob. Which is nangyari naman mga sangkay, yung Diskaya, sila Bong. Kaya nga lang, yung gusto talaga makita ng mga kababayan pa natin, yung marami pang buhaya. No? So, yun yung hinihintay nila. Sa tingin ko lang yun yung pinaka-reason kung bakit ganun. No? Tapos sinintay nila, tapos umabot na po ng March, wala pa rin po. Kasi lately lang naman si Jinggoy, 'di ba, na nadala sa loob. So tingin ko ito po yung pinaka-reason. Kasi naghihintay yung mga Pilipino. Ang dami pong sangkot mga sangkay 'no. Alam niyo kahit din anong gawin ng pangulo natin kung yung nasa baba mabagal kumilos mga sangkay. We all know naman mga sangkay yung judicial system po natin dito na talagang mahirap na lang magsalita pero alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin mga sangkay 'no. May problema po talaga, 'no? Mabagal, mga sangkay, tapos nadadaan sa, alam niyo na, impluwensiya at pera. So, yun po ang nagiging isa sa dahilan mga sangkay kung bakit talagang nahihirapan, 'no? Kita niyo mga sangkay, ang dami pong involved, 'di ba? May Yap Brothers, meron pang Garjola, meron pang Villanueva, may Escudero. Tapos sino pa ba yung mga involved sa flood control? Dami dun sa Congress, sa House of Representatives, sobrang dami mga sangkay kasi naglabas dun ng listahan ng, I think, PBBM din 'no. So dun bumilib yung mga tao at that time last year. So alam niyo kung tingin ko lang, kung nagawa ng ating pangulo na kaagad yun, yung nasakote lahat ng mga korap, yung hindi na umabot ng 2026 o kahit naihahabol pa, kahit mga January or February, malamang ang net satisfaction ni PBBM talagang hindi po mahahabol ni Sara. Mahihirapan po si Sarang makahabol, 'no? Pero ayun na nga po mga sangkay, malamang sa malamang ay masayang-masaya po ngayon yung kampo ng mga nagnanais na ma-destabilize o mapabagsak yung kampo ni PBBM. So, ayon po dito, ang record low ito para sa Marcos Jr. administration at pinakamababa sa loob ng 16 na taon mula sa 45 Arroyo administration noong 2010. So, ito na daw po yung pinaka mababa na ratings ng ating presidente. Sa loob po ito ng 16 years. Ang tagal ng mga sangkay. Mula sa 45 ng negative 45 ng Arroyo administration noong 2010. So, well, mga sangkay, ito po ay sana makarecover ang ating Pangulo, no? Sa mga darating pang mga araw, mga sangkay, no? Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Medyo bad news, mga sangkay, pero I'm sure, no, mababawi pa po ito ng ating Pangulo. Comment down below. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.